nag-uumpisa pa lang ako. Hindi kailangang itigil to. Na-inspire ako na mag-collecta pa ng antique. Na-inspire din ako kay Kuya Kyle nung pinakita siya sa TV. Maganda yan. Ano rin, pare-rewind mo lang siguro yan. Magkano? 300. Bihira na rin ako makakita mo namin. Ikaw, di ba, number 6, nakakatakot. Parang tsunami fan. Kasi yung mga ibang tao ngayon, nag-focus na lang sila sa technology, dun sa pag-angat ng technology. Hindi na nila naiisip yung kung paano nagsimula. Lahat ng collection na nakita nyo is halos lahat yun hingi. Itong turntable, pag-aari ng lola ng girlfriend ko, kwento sa akin, medyo tambak na dun kaya kinuha ko na lang. Itong karaoke, medyo cool yung kwento nito sa akin kasi pag-aari ng lolo ko, patay na po yung lolo ko, and binenta niya sa pinsan ng asawa niya. Ano raw? Binenta raw niya sa pinsan ng asawa niya, which is lola ko rin. Hindi ko alam kung gagana pa siya o hindi na. Si lolo, nung boy pa siya, ginagamit niya to. Sobrang luma na kasi eto medyo, ewan kung gumagana na, ay gumagana pa. Kalat lang, kung ano-anong nasa loob, sinisiksikan ng kung ano-ano. We are attracted, boss, kasi dun sa mga luma dahil kami lumaki kami sa lumang bahay. May mga dinatnan kami mga lumang mga gamit. Ito, magkano to? Nung nakahiligan namin, nagtuloy-tuloy na. Dahil naikot kami sa mga region 1, 2, 3. Oo. Tapos, yun, sa mga junk shop, nakakapag-pick kami. Iba-ibang pagkukuhanan ng mga kalakal. Kung saan yung may mga lumang bahay, yan, doon. Ito, pwede natin to. Ito, pwede na sa mga labar natin. Kulang sa ng Virina. 1.5 daw yan, 1.5? 1.5 daw. Katas na naman. Madami yan! Ayang birina! Kung hindi po kayo nag-pick, anong trabaho na po? Ako, government employee ako. Dati akong assistant branch manager sa isang kumpanya. Pero field, Pero sa field ngayon, siya. nasa meat products ako, distribution pa rin. Di ba magastos? Walang pera, walang luman ng pitaka ko, pero may bangko ako. Tignan niyo sa loob mamaya. Medyo, siyempre, inaano ko, masyado nang siksik yung bahay. Tapos, di ba, pag old things, baka mamaya bigla may mga anay. Nung nalaman kong nagkukolekta ito, pinahayaan ko lang. Siguro, itong anak ko, nag-i-enjoy siya. Kaya, sige, sabi ko. We take some coffee, tapos, usap-usap na lang. Saan lakad mo? Papunta sa vintage shop sa Dagupan. Anong mga items na pwede nating tignan doon? May mga lumang radyo, may lumang gitara. At his age, parang sabi ko, unusual naman yung pinapakita niya nung una. Pero lately, sabi ko nga, kung gusto ko yung item, pati ako, nawiwili na rin. Una nga, natakot ako, sabi ko, baka may anay. Para sa akin naman, kung kinahilig yan niyang ganyan, basta alam niyang dalihin. Ito kuya. Hindi ako interesado sa mga kitchenware. Mga painting. Saglit, baka may ahas. Wala dito. Microscope. Medyo hindi siya saleable sa market. Kulang yung parts and then tapos hindi ako interesado sa mga microscope. Sa totoo, ang talagang tutol sa pagkukolekta ko ng mga antique is si mama. Kasi first of all, yung anay. Second, yung kaluluwa na siyempre, kunyari ito, yung isang bagay na to, yung may-ari, patay na. Clock siya, hindi na kailangan ng battery. So, ang pinaka-battery niya, ito. So, kailangan mong iganyan. Para sa ganon, umandar siya. Pasikipan mo lang siya ng ganito.
So, magkano yung price nito ngayon? Halimbawa po ito, pwede po siyang mabili sa 5.5. Kasi ito yung sinasabi na vintage na vase. Ito yung Italy. So kung makikita mo dito, may mga beetles siya, mga gold, ganon. Kasi mabusisi yung pagkagawa. Magkano po yung vase? Halimbawa po yan, abot po siya ng 12,000. Nakakatuwa na na-inspire natin yung mga baguhan. Kasi the way I see it is kapag may bago, mas masaya. Kasi dadami yung pickers, dadami rin yung buyers, dadami yung industriya. Si Milson, hindi ko siya kilala, pero nag-message nga siya sa akin. Nakita ko ang mga type niyang items, mga mga late 90s. Sabi ko, ano pa yan? Bago pa yan. Ba't mo gusto yan? Pero siguro, like I said, bata pa siya. Ang old school sa kanya ay yung medyo bago-bago pa sa akin. Pag wala pa yung mga piano noon, mga gitara, ito yung mga gamit. Anong tawag naman dito, ma'am? Piano po siya. Piano na gitara? Oo, parang ganon. Kasi yung panahon. Pero ngayon, naiba na. Interesado talaga ako sa mga lumang musical instrument. I-search ko kung anong pangalan nun kasi super cool na gitara na nga, tapos may pinipindot pa na parang piano. So, gusto kong kunin kasi wala pa sa akin yun. Yung mga gamit nila. Opo, gumagana. Working po siya. So, konting ayos lang po. Opo. Kumbaga yung iba naman, binibili ito, dinidisplay lang nila. Pero itong selling price niya ngayon, magkano? Ay, yung dahil 1-2 na rin? hindi po, nakasale po siya ngayon. Anong magkano? So, pwede po siya sa pwede na po sa mga 600, gano'n. Oh, okay, 600. Ano sa tingin mo yung mga kailangan mo pang matutunan? Siguro yung pagtawad ng presyo. So, magkano lahat, ma'am? Bali 600, tapos dalawang 200, bali 1,000 po, sir. Siguro lahat ng napagdaanan na bagay, hindi kailangang itapon. Alagaan mo kasi dito ka nagsimula. Hindi mo pwedeng itapon kasi parang tinapon mo na yung kahapon. And siya, mahilig siya sa painting din. Gawa siya ng isang Charcoal. young emerging artist. Yung team namin noon, Beatles tsaka Black and White. So yun ang ginawa niya. So ito, siguro mga Mga magkano to, sir? ibeme, kitang price mo. Mga 2.5. 2.5 yung presyo na. Minsan kasi kami talaga, dahil hindi rin ganun naman kalaki yung budget namin na nilalaan sa mga items na kinukuha namin, syempre gusto namin makamura kami para mas marami yung makuha namin at ma-pick. Yan, yung like, yung ibang mga nag-antique, nagbe-vintage. So, yung mga ibang kasama namin, nagkipag-swap kami ng mga items sa kanya. Ganyan talaga pag meron kang isang bagay na gustong-gusto mo, para lang makuha mo, kailangan magsakripisyo ka ng konti. Ito, yung ginagawa namin to, hindi lang kailangan bumili ka, pwede ka rin makipag-swap. Yung mga lumang gamit, hindi niya binebenta. Nakaisip ako ng paraan paano ko siya ma-convince. So, na-fall siya dun sa mga camera and dun sa mga vinyls. Yun yung naging parang trade na lang kami dun sa bagay na magustuhan namin din. Salamat! It's a deal, ha? Thank you. Okay, thank you! Kung dito na lang kasi sa atin dito, medyo mahirap na mag-pick ngayon lalo sa mga junk shop. Alam na nila yung value ng bawat items na binebenta nila, lalo na sa yung mga may history na talagang matagal na yung bahay. Maganda yung meron kang mga kasamang nagko-collect kasi napipreserve yung history. Masaya. Lalo na pag grupo kami, nagsama-sama kaming magpipick. Super saya namin kahit oras na, lunchtime na. Hindi pa kami kumakain. Basta makita lang namin yung item na gusto namin. Ang ibig sabihin ng patibot, matatag. Kaya kahit tumayo ka rito, hindi yan bibigay. Makapalsong ka. Oh, yes. Paano sir yung repro tsaka yung repro tsaka yung kahoy niya? Iba. Yes. Number 1, magaan eh. Karamihan nun, sa bawat bahay may isang dosena yan. Tsaka may isa. Pero madalang lang yung may ganyan. Actually, hindi naman daw din sa Pilipino gawa yun eh. Dala ng Amerikano daw yan eh. Paano? Magkano?
Bumulad ka kung ano eh. Tag 1.5 yan sa parlor shop. Ay! Sa antique shop. Antique shop, 1.5. 4,000. 4,000. Lower! Deal or no deal? Lower! Bayaran mo na, mura na. Lower! Nakantaan na ka na, nakasedyo ng 2,000. O yun. Lower! Deal or no deal? 3,000. Magkano? Bumulad ka kung ano eh. Tag 1.5 yan sa parlor shop. Ay! Sa antique shop. 500, pwede na. Okay. Mga lambot. 4,000. Ay! 4,000. Lower! Deal or no deal? Lower! Nakantaan na ka na, nakasedyo ng 2,000. O yun. Lower! 3,000. Palipit. Batibot kayo ng palipit. Ayaw. Ayan, 3,000. Deal! 3,000. Masaya kung makakabili ka ng mga upuan na tig 750. Diba? Masaya yun, nakaka. Nakamura ka, di ba? Tapos kaibigan mo pa, at least alam niya na yung binili namin sa kanya, nandyan lang, hindi mawawala. Assurance na sa kanya na nandyan lang siya. Makikita niya pag bumisita siya dito. Namuran niyo ako. Yung mga price natin kanina, pang Kaibigan. kaibigan presyo yun. Hindi siya talaga pang SRP dun sa mga dun sa mga nagbebenta, hindi po presyo ng SRP dun sa mga bentahan yun. Pang kaibigan na presyo yun.